tayo sa ganito. Kakaibang damdamin ang aking nararamdaman. Mahiya, kaba, takot at pagdadalawang isip. Hiya sapagkat kulang ako sa karanasan sa ganitong pakipalaban. Kaba sapagkat pagmamalhamali ako sa aking mga sasabihin. Lalo na nandito ang aking mga kaibigan, mga kaklase, na matamang inaabangan ang aking pagtayo sa entablado. Takot sa dahilan, baka hindi magustuhan ng ating mahal na hurado ang handog kong talumpati. At pagdadalawang isip, dahil baka mapunta lamang sa wala ang mga sasabihin ko. Sa bagay, sino nga ba naman ang maniniwala sa isang katulad ko, na baguhan lamang sa universidad na ito, na hindi niyo aakalaing magagawang humarap at bibigkas ng kakaibang talumpati sa inyong harapan. Ngunit bago ako tuluyang husgahan, hayaan niyo muna akong batiin ang ating mga kagalang-galang na mga hurado, kapwa ko kalahok at kapwa kamag-aral, at sa lahat ng tagapakinig, isang kaaya-ayang hapon po sa ating lahat. Nasaan na nga ba ang Pilipino ngayon? Nasaan na ang mga Pilipino sa gitna ng mapanghamong lipunan? Hindi mahagilap sa oras na dapat masolusyonan ang lumalalang sistema ng ating lipunan. Nakahain na sa atin ang wikang taglay. Mula pa lamang nang tayo masakop ng mga dayuhan. Ngunit ang katanungan po, bakit natin patuloy ginagapos ang ating mga sarili sa mga wikang banyaga? Narinig ko, kailangan nating patatagin ang paggamit sa wikang Pilipino upang malalakas nating mga Pilipino. At tiyak ko, yun din ang mga narinig ninyo. Ngunit, ang katanungan ko, paano natin ito magagawa? Tamang tahakin natin ang paggamit sa wikang Pilipino, ating pagtibayin. Ngunit, ang tanong, ang problema, paano natin ito magagawa? Lalo na't sa napapansin ko sa ngayon, karamihan sa mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan, ay mas napupusuan pang gamitin ang mga wikang banyaga, lalo na ang wikang Ingles. Para ano po? Para kayo'y makatanggap ng papuri sa kausayan niyo sa paggamit ng wikang banyaga? Ngunit, sarili niyong wikang Pilipino, paukal-ukal ang inyong pagsalita, kamang-mangal, hindi po ba? Kung patuloy ang ganitong gawain, paano matatag ang wikang Pilipino? Ano na lamang ang magiging lakas nating mga Pilipino? Tatag ng wikang Pilipino, lakas ng pagka-Pilipino. Ito po ang tema sa Buwan ng Wika ngayong Agosto 2012. Nangangahulugan lamang kung ating palalawakin ang ating isipan at mga puso. Nangangahulugan lamang ito na tagilikin natin ang sariling atin, gamitin ang sariling atin. Huwag natin patuloy igapos ang ating mga sarili sa mga wikang banyaga. Lagi niyo pong tatandaan, nung panahon pa nang tayo nasakop ng mga dayuhan, nang tayo'y mabihag sa kanilang mapang-abusong kamay, ano ang naging susi ng mga banyaga? Hindi ba't ang wikang Filipino? Sapagkat ang wikang Filipino po ay nagbuklod-buklod sa atin mula sa dating pagkakawatak-watak sa dahilan ng pagkakaroon ng napakaraming wika sa ating bansa. Ngayon, bakit karamihan sa mga Pilipino ay ikinahihiya ang sariling lahi, ikinahihiya ang pagka-Pilipino, ikinahihiya ang sariling wika? Dahil po ba nais na ninyong isa sa mga taong Amerikano? Na patuloy ang English dito, patuloy ang English doon. Nararapat lang gawin nila yun sapagkat yun ang kanilang wika, habang tayo mga Pilipino patuloy lamang ang panggagaya sa kanila. Mali pong gawain yan. Halina na po kayo. Ating tangkilikin ang sariling atin. Ipagmalaki ang wikang Filipino sapagkat ito ang sumisimbolo sa ating lahi. Lahing dakila, lahing Pilipino. Huwag natin ipahiya ang ating mga bayani. Bilang pagtatapos po, mga biliw
masimulan ang pagbabago. Hindi lamang sa tuwing buwan ng Agosto, ngunit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Lagi ninyong tatandaan na ang wika ang naging sandata at naging susi ng ating sinaunang Pilipino upang mapalaya ang ating inang mahal na bayan mula sa